Ang tilapia, tulad ng ibang uri ng isda, ay may taglay na atraksyon. Ito ay nagbibigay ng kita sa mga nag-aalaga o nagpapalaki. Sa isang tilapia raiser, hindi mahirap ang pag-aalaga. Madali ring panahon ang kailangan para kumita. Hindi nawawalan ng pamilihan. At kung panahon na matumal ang bilihan, maaaring pamalagiin sa alagaan. Ang pakain ay yaong pamalit lamang upang hindi gaanong magbigay ng bigat sa bulsa ng isang nag-aalaga. Kahit nasa hapagkainan, hindi kasasawaan. Kung kaya't nairerekomenda ng ating alamin ang nasabing isda. Kung halimbawa man at na sumosobra halimbawa ang tilapia mo na inaalagaan, pwede mong gawin yon. Kasi malaki rin po ang profit doon sa pagtitilanggit dahil ina-adapt na rin ng mga mamimili natin yung tiladanggit kasi compare mo doon sa danggit na talagang original, halos hindi naman nagkakalayo yung lasa nila. Mas mapurtina pa nga yung tilapia kasi tsaka mas maraming magiging supply dito sa freshwater kasi kalimitan po ng danggit nakukuha lang sa mga malapit sa dagat. Okay. At ang mga anong sizes ang pwedeng umpisa nito? Yung 2 fingers na tilapia, kahit yung mga 1.5 fingers po pwede na pong gawing tiladanggit. Aalagaan lang po natin to sa loob ng isang buwan. Pwede na? Pwede na po yon, basta mabilis pong lumaki yung tilapia na aalagaan natin. May kita na yung mama? Meron na pong kita yon, mas marami na pong kita yon kasi sa tiladanggit, medyo mahal po kasi ang per kilo ng tiladanggit. Nakasubo ka na rin ba at nabalitaan mo na rin ba na ito'y pwedeng gawing sardinas din? Ginagawa rin po ito some other places, yung tilapia. Kabayan, ayon sa mga dalubhasa, ang tilapia ay panugo ng tao sa mga panahong kapos sa maraming uri ng isda, lalong-lalo na ang huli sa karagatan. Kung kaya't naipapayo na ang pangisdaan ay di dapat pagsawaan at pabayaan. At ang isang isdang dapat na naririyan ay ang tilapia. Tilapia, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Mamaya, kabayan, patuloy nating pag-uusapan ang isang uri ng baboy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga nag-aalaga. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Kabayan, tulad ng ating napasimulan, ang isang uri ng baboy na magbibigay ng pakinabang sa isang mag-aalaga ay ang pea train. Ito ay pinatunayan na ng mga nakaugnay ng ating alamin. At mayroon na ring pinaghusay na uri ng pea train at naririto sa Pilipinas. Pakinggan at makinabang kabayan. Ito, mga ilang buwan na to, Chito? Ito, mga 4 months, 4.5 months old lang to eh. Going 5 months old to. Kung sakasakali may magtatanong, ito ba ready for the market, for sale ito? Kung sakasakali may magtatanong. Yung mga babae namin pitrain, hindi namin masyadong inilalabas. Ang talagang nilalabas namin, yung mga barako lang talaga. Oo. Tapos yung mga F1 nito. Ito ba, tingnan mo na, ginagawa niyong inahin to, di ba? Pang sarili lang, pang sarili lang. Pang sarili lang. So we don't have any available for sale para doon sa mga naghahanap. Wala tayong hindi tayo nagbebenta ng mga pure pitrain gilts. Ang binebenta lang namin talaga pure pitrain boar or pitrain cross sa durok ng mga barako. Ano yung mga F1 yun? No, pang yun, terminal Puro pa rin. boars yun, terminal boars. Terminal. Oo, terminal boars. Yan. Yung mga F1 nito na meron lumalabas sa F1, di ba? Anong ginagawa? Karne rin. Market. Saka market na. Hindi, pag kinross mo ng mga pitrain to pitrain, pure yun. Hindi F1 yun. Tingnan mo na, may mga nagtatanong. Halimbawa, nakakuha ko ng F1 sa iyo na mataas ang lahi nun, ano? Mataas yun. Nagtitipid yung isang farmer, ano? Kukuha siya ng mga anak yun. Siyempre, may babae, may lalaki. Oo, meron. Kung sakasakaling wala akong pambili, pwede ba silang kumuha ng mga ano ron? Hindi recommended yun. Yun nga ang kagandahan, pwede na rin gawin yun kasi meron kaming Chester White na barako. Pagka yung mga babae mo nabahida ng Chester White na barako, pwede ka na kumuha ng mga anak nun as gagawing F1. Actually, bumili ko ng inahin na F1 yun, di ba? F1. Nanganak. Nagkaroon ng mga babae. Sabi ko, teka muna, baka wala akong pambili ng aking mga inahin. Pwede bang kumuha sila inahin doon? Pwede. F2 na yun? F2 na yun. Pwede yun. Anong mga kakalabas? Anong gagamitin kong barako? Yun, doon papasok ang Chester White. Alam po ninyo, ang feed tray na ating naipakita at napag-usapan kabayan ay narito na nga sa Pilipinas. Ang uring ito ng feed train ay island-born. Dito na pinarami sa ating bansa. At matatagpuan lamang sa mga nakaugnay ng ating palatuntunan. Ang kontak po sa mga ito, kabayan, ay sa mga telephone numbers on your TV screen. Tawag na, kabayan! The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na!
Magtabay po kayo sa mga sagot, sa mga tanong at kahilingan sa ating palatuntunan. Mamaya, Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Bueno kabayan, unahin natin ang kahilingan ni Mrs. Lisa R. Valdez. Saan maaaring matuto sa paggawa at produksyon ng mga spawn o similya para sa produksyon ng mushroom o kabuti? May bayad ba? Ang mairerekomenda po namin kabayan sa mushroom production ay sa regional office ng ating pamahalaan sa lungsod ng Tarlac, just along the highway. Paglabas po ninyo sa exit ng Hacienda Luisita. Naroon po ang kanilang production center. Sa bayad, kayo na po ang makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Ang ukol naman sa oregano mula po kay Ginoong Perfecto Galang. Ang oregano na naipakita po ng ating palatuntunan ay likas sa Pilipinas. Ayon po sa naipakita sa amin ng isang kaibigan, mayroon din sa ibang bansa at iba nga lamang po ang kulay. May makukuha po kayo sa mga state university po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At ang ukol naman sa napabalitang seminar o exhibits ukol sa urban gardening, nakaugnay ng ating alamin ang organizer po nito sa Metro Manila kamakailan, ang Manila Bulletin. At ito po ay napabalitang muli po nilang gagawin sa hinaharap. Dito, pinapakita natin ng mga iba't ibang paraan ng urban agriculture techniques. Andito yung mga hydroponics, andito yung mga iba pang technique ng pag-aalaga ng mga halaman na hindi kinakailangan ng mga chemical fertilizer, pesticide, gano'n. Sa under the auspices of the Manila Bulletin, ito ang kauna-unahang event na ginaganap. At palagay ko kung maging matagumpay, susundan natin sa isang taon. Dito pinapakita yung mga paraan kung paano magtanim o mag-alaga ng mga hayop sa mga limited na espasyo. Dito makikita mo yung mga sinasabit lamang ng mga ayan, nakatanim ng sa bote at lumalaki kasi sapat ang kanilang nutrisyon na binibigay. Ako ang agriculture editor ng Manila Bulletin at yung Agriculture Magazine, yan ang nag-sponsor ng event na ito ngayon. Ay para maipamahagi yung mga makabagong paraan ng pagtatanim sa mga iba't ibang mga maliliit na container, yung mga ibang mga hybrid varieties na itinatanim para magiging mapalaganap yung pagtatanim para pagtanim ng mga sariling panggamit o di kaya pang benta sa merkado. Kabayan, ang pagtatanim sa iba't ibang mga paraan ay matagal nang ikinakampanya sa Pilipinas, lalo na po sa ating palatuntunan. Naririyan ang mga gulong ng sasakyan, drum, kahoy na kahon, styrofoam, pinaglalagakan ng mga prutas o kaya ay sa mga paso. At tulad po ng ginawa ng mga dalubhasa sa agriculture, mga kawayan po ang gamit sa pagtatanim. Magandang tignan, likas pa at matagal pong gamitin. Q&A kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home
to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Ang isusunod po natin, kabayan, ay ang mga pagpapakitang gawa sa ilang seminar ng GSK ng ating palatuntunan, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, ang isang seminar na nakatutuwang masalihan po ay ang Ice Cream Seminar. Ready-made para sa mga mahilig maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Sigurado pa kayo sa mga sangkap at siyempre sa paggawa. At kung sinisipag kayo, pwedeng hanap buhay at negosyo. Ice Cream Production, kabayan. Cassava flour, 400 grams. Nilagyan natin ng 2 cups na tubig. Pagkatapos, i-dilute natin sa 2 cups na tubig. Tapos, hinalo ng hinalo. Eto, binubuhos na natin ng tubig. Bilisan mong pagbuhos. Sige, dire-diretso. Malinig yung camera. With filter. Pagkatapos ngayon, eto, tuloy-tuloy din to. Kunin mo yung... Yan. Ito na yung second extraction with gatas, yung skim milk at saka eggs. Lagyan natin ng cheese, no? Iniwan natin ng yelo. Ngayon lalagyan natin siya ng asin. Sasamahan na natin ng asin. Ibuhos natin to, walang 1 kilo. Supposed to be 1 kilo to eh. Pag-beat natin ng ice cream, no? Pag-beat natin ng lamela, nagagawin mong ice cream. Ayan. May ikot. Ito na yung all-purpose cream. Sama natin. Pagkatapos niyan, tsaka natin isasama ang sugar. Bibit muna natin ang all-purpose. Ilagay na natin ang condensed milk. Ilalagay na natin yung ating cream. Yung cookies. Okay, eto na ngayon yung tinatawag nating ice cream. At bukod sa ice cream production, kabayan, attend po kayo sa iba pang mga seminar na pinangangasiwaan ng ating alamin. Tawag lamang po kayo sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan.
Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Ginawa ng ating alamin sa Zambales, lahat po ng mga nakaugnay, kahit na ang kanilang pamahalaang lokal, ay nakiisa sa layunin ng FeedPro at ang ating palatuntunan. Sa maayos na pagkain na walang halong kemikal at sa paraang hindi nakapagbibigay ng problema. Ay, bakit po nung nag-alaga ako nung baboy nung nakaraang buwan yung ginamitan ko ng ipa. Ang problema ko, laging parang nangangati yung baboy ko. No kidding. Jun, sagutin mo nga yung kating baboy. Alright. Yung pong sinasabi ni ma'am, sa totoo lang po, yun ay nakakapagbigay, yung ipa talaga, nagbibigay din ng iritasyon sa kanya. Pero, hindi pa sanay. Pagbago yung ipa. Pagka po yun kadalasan na naluluma, nagiging soft na po ang dating sa kanya noon. Pero po sa karanasan namin sa sistemang ito, ang mga baboy po sa mga nilagay namin doon, bihira po ang ganon. Bihira ang baboy na nagkakaroon ng kate. Now, ang ginagawa namin kasi meron din the same complaint na ganyan, madali lang ho. Kung nangangati sila, magkatas ka na lang ng Madre de Cacao. Okay? Yon ang ipunas mo sa kanya. Madre de Cacao para wala na pong kate. Dahon, katasin mo. Kung meron kang tawag dito yung almiris. Tapos pagkakatasin mo, lagay mo sa tela, saka mo ngayon ipahid sa kanya. Kung saan man, nakikita mo na inaakala mong namumula, nangangati, sige, iganyan mo. Tanong ko lang po, yung technical services po ba ng galing sa FeedPro ay sapat para sa aming lahat? Kasi kung ang isang technician ay from Santa Cruz to Botolan ng area, kakayanin po ba niyan lahat na i-round yun? In case na merong emergency. Galit yata kayo. Hindi po, sir. Hindi, aligapong! Ayan, technical support. Ano po yun? Ganito po kasi nangyari nun. Kinontak ko si Sir Louie, since iisa niya naman,
na may ineryahan siya na isang malaking farm, Santa Cruz. Tapos po, ano po ba yung mga schedule? Halimbawa, scheduling ng vaccination, monitoring sa farm, kakayanin po ba ng isang technician yun? Ito po yung pagkakaiba natin sa ibang kumpanya. Kasi sa atin, we are not requiring specific attention. Basically, sa mga kasi sa ibang kumpanya, lalo sa gamot, may nire-required sila kada araw na yes, injection. Okay? So ano yung ini-aim natin kasi supposed to be dapat hangga't maaari hindi tayo nagre-rely sa medication program. Okay? So okay lang kung kailangan naman natin talaga for emergency purposes, talagang kailangan ng attention. But then just in case na hindi kaya po ng technician, ang dumirekta po kayo sa akin at ako po mismo ang magmo-monitor. Yes, steady po tayo. So weekly, anyway, 80% ng aking ruta dito sa Zambales talaga. So talagang kung gusto niyo sa close monitoring tayo, of course, kahit ako po galing ako sa pagtiteknisyan, ako din po ay nagto-troubleshoot sa farm. Okay? So ayan, doon tayo mag-uumpisa, ma'am, sa mga ganung bagay. Vegan sa Ilocos Sur. Nakiisa ang mga pamahalaang lokal doon upang magkaroon ng hanapbuhay at negosyo ang mga taga-Ilocos. Isang proyektong hindi nakapagbibigay ng problema sa ating kapaligiran. Sa pakaing FeedPro at sa paraang baboyang walang dalang masamang amoy. PIGS. Sa ating Extension Service Kabayan ng Palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyabang ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang akin po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Alam po ninyo, kabayan, kapag kalarangan ng pangisdaan, nakatutuwang silipin ng ating pong mga kababayang nag-aalaga ng iba't ibang uri ng mga isda na tulad po ng tilapia, kabayan. Mamayang kaunti ang ating piling-piling, kabayan. Sa bayan po, sa lungsod po ng Muñoz, kabayan. Sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mamayang kaunti, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, tulad ng ating paulit-ulit na sinasabi, malaki ang magagawa ng larangan ng pangisdaan sa kabuhayan ng Pilipinas.
Sa ngayong problema na ang pangingisda sa ating karagatan, sinabing kailangang bigyan ng pahinga ang paghuli ng mga isda sa laot. At ang sikaping paunlarin ay ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda sa alat, sa brackish at sa tabang. At isa sa mga isdang madaling palakihin at paramihin ay ang tilapia, tulad ng mga payo ng mga may karanasan. Okay, kabayan, tilapia po ang muli po nating binabalikan sa ating palatuntunang ating alamin. At isa po sa mga pinakamalaking larangan po ng Pangisdaan Program, ay matatagpuan po ninyo sa lalawigan po ng Nueva Ecija sa Muñoz City. Ito po ang tinatawag nilang Science City, di ba? Okay, sir, before everything else, ikaw ay fishery graduate, Saan ka nagtapos ng iyong larangan ng pangisdaan at pangingisda na pag-aaral? Ako ay nagtapos po ng BS Fisheries sa UP Diliman. Okay. 1987. Aba, kailan lang pala, ha? Mahalata. At saka kung larangan ng pangisdaan, ano mga favorite subject mo na masasabi natin ngayon ay pinag-uukulan ng pansin ng buong Pilipinas? Siyempre, andyan yung tinatawag naming inland fisheries, kagaya ng hanap buhay namin ngayon, yung pag-aalaga ng tilapia sa isang controlled setup like ganyan sa fish pond. Okay, ang pinasukan mo, fisheries, pagkatapos ang ginagawa nyo ngayon ay sa larangan ng pangisdaan sa ating pong aquatic program, na ika nga, kinakailangan palakasin ng Pilipinas. Sa nakikita mo pa, ang tilapia ba, sapagkat ito'y kilala na sa buong daigdig na tilapia, St. Peter's fish pa ito, ito ba, masasabi ba natin na talagang totoo yung sinasabi ng mga dalubhasa na pwede nating panagot sa pangangailangan ng buong sandaigdigan? Totoo po yan. Ang tilapia po ay isa sa pinaka cheap source ng protein, lalo na sa mga third world countries na gaya ng Pilipinas, na maraming mga mahihirap at kailangan nila ng murang source ng protina na galing sa isda, gaya ng tilapia. Nahihirapan tayong manghuli ngayon ng isda sa karagatan, pero malaki raw ang potensyal na makukuha natin, malaki ang potensyal na nakukuha at ibinibigay sa atin ng larangan ng pangisdaan sa freshwater culturing. We have about 250,000 hectares na pwedeng alagaan ng isda. Ito ba sa palagay mo makatutugon sa pangangailangan natin ng protina at pagkain na maibibigay din ng tilapia? Malaki ang magiging role nito as a source ng pagkain natin kasi gaya ng sinasabi ng karamihang mga experts sa environment, yung climate change natin nag-cause ngayon ng depletion ng supply ng mga pagkain guys sa isda. At ang tilapia, okay naman, ha? Opo, maganda ang tilapia kasi maliban sa masarap, madali siyang alagaan sa anumang forms of husbandry like mag-cages ka man, mag-fish pen ka, o kung gusto mo naman sa fish pond na gaya nito, pwede rin ang tilapia. Uy, yung mga OFW na mga ginang ng tahanan, sabi nila, Ka Jerry, namimili kami ng drum kasi pinakita mo sa programa mo. Nakapag-aalaga ng mula sa yung 5 hanggang 10 tilapia doon sa mga drum. Kung may 10 pala ako, meron na akong pwedeng hanguin sa tuwing kami ay mangangailangan ng isda sa aming tahanan. Tama po yun. Sa mga limited ang area, yung mga gusto mag-start ng backyard farming, pwede na sila mag-umpisa sa drum bilang pangsariling konsumo. At pag natutunan sila, lalong ma-encourage sila pumunta sa mas commercial scale gaya nito. Pero yung sa fingerlings, pare, 3:1. Sa isang drum, di ba? 3:1. Sabi ni Mrs. Julie Arida ng BIFAR, 3:1 or 4:1 o 5:1. Sa bawat isang inahin, mga ilang fry o fingerlings ang pwedeng ibigay? Ang potential production ng or tawag namin fecundity ng breeder, ang isang babae ay kaya mag-produce ng 200 to 1,000
fingerling per breeder na ang size is mga 250 grams pataas. Sa ano na lang ako pare, sa 250 na lang. Tapos meron akong 10 drum. May 2,500 ako. At may nangangailangan ng mga fry o fingerling sa papalakin. Kita ba ako? Meron ka ng mabibigay pero kokonti pa rin yun. No? Konti pa rin. Konti pa rin. No? Pero pwede na mag-start. Gagawin kong 100 ng drum. Malamang baka sa kabilang bakod na ng kapitbahay nyo yun. Okay, pero ano yan, yung iba nga sa sa mga, yung iba sa swimming pool, nakita ko, naglagay sila. Pagka raw panahon na ayaw nilang mag-swimming, nilalagyan nila ng isda, ano? Totoo po yan, maraming totoo yan, ha? nila. Totoo po yan. Okay. At alam mo, yung isang pinuntahan naman namin sa isang lugar sa Laguna, yung kanyang swimming pool sa Dasmariñas dito sa Metro Manila, doon sa yung lugar ng mga mayayaman, nilagyan niya ng hito at yung isang parte nilagyan niya ng tilapia, marami na raw siyang kababayan niyang mahihirap na napapakain. Mabuti naman yun at napakinabangan yung swimming pool niya sa ganung paraan. Okay, sir, kung babalikan natin ang pag-aalaga ng tilapia, ano ang pinakamahusay na uri ng tilapia na inaalagaan ngayon? Ngayon po, hanggang ngayon, yung mas sinahanap pa rin ng mga fish pond operator, gaya ng nag-aalaga ng tilapia, ay yung tinatawag nating IDRC strain. At ngayon, yung dandan nating inintroduce yung Citralada strain ng Thailand. Okay. Na maganda rin ang inilalaki sa fish pond nila. At meron na bang nakakakilala ng Citralada ninyo na pumupunta rito? Medyo marami na rin po. Ang karamihan nagsubok. Ngayon gusto na nilang balik-balikan yung Citralada strain. Ano sa palagay mo ang future nito kung pag-uusapan natin itong ganitong klaseng mga strain ng mga tilapia? Ang kagandahan po nito kasi siyempre matagal na yung tilapia sa industriya natin at kailangan talaga natin mag-introduce ng mga bagong bloodlines para sumigla ulit yung growth performance ng isda natin. So kaya naisipan namin na magpapasok ng ibang strain like yung Citralada. So maliban dun sa ngayon, yung IDRC pa rin natin, ang medyo comparable pa rin ang growth rate niya, maganda pa rin. Pero sa buong mundo, pang-apat daw ang Pilipinas sa production ng tilapia. Ano ba nangunguna? Ang alam ko, pag hindi China, yung Israel, malakas din ang production nila. At hindi ba naman tayo nahuhuli sa teknolohiya? Hindi po. Tayo po ay maraming nakakausap sa ibang lugar. Yung mga kapwa nating Pilipino na dalubhasa sa tilapia, pagpunta nila sa ibang bansa, nagugulat sila at medyo backward pa yung technology nila sa tilapia compare sa atin. Ano ito? Yung mga nag-aalaga ng tilapia sa mga lalaking bansa na tulad ng China? Totoo po yan. Dahil sa ibang bansa, China, sa area pa lang talagang malaki. Pero yung technology natin, hindi naiiwanan sa kanila. Hindi nyo naman naibibigay sa kanila? Sa atin, hindi na. Kasi dito, malakas ang domestic market natin. Okay. At ano nakikita mong future natin? Sa ngayon, malakas na. Maaari bang lumakas pa? Maring lalakas pa. Pero dahil sa marami rin tayong na-encounter na problema ngayon, like sa climate change na problema. So, hinahanapan pa rin natin ng mga konting solusyon itong mga na-encounter na nating problema sa climate change. So ito yung minsan naghihila ng pababa ng ating production sa tilapia. Pero alam mo, sa nakikita ko dito lamang sa Nueva Ecija, sayang yung mga lupain na hindi nalalagyan ng mga produkto na kagaya ng tilapia. Ano? Opo, kaya nga nalulungkot tayo nung mga unang labas ng tilapia, marami talaga ang kumita sa tilapia. Ngayon siguro hindi sila nakapag-adapt sa pagbabago ng sistema at nagkakaroon ng nalulugi yung iba. Kaya hindi naman natin sinasabi sa mga baguhan na ito'y siguradong kita. Kailangan lang kumonsulta kayo sa mga marurunong din at magabayan kayo sa tamang pag-aalaga ng tilapia. Ang St. Peter's fish na lalong kilala sa taguring tilapia ay isang uri ng isda na makatutugon sa lumalaking bilang ng mga tao sa buong mundo. Mula sa fry o fingerlings, patungo sa laking hanay ng daing na pagkain, hanggang sa lumaki ang mga ito, tiyakang kita at hanap buhay ng mga Pilipino. Sa teknolohiya, walang problema. Sa bentahan, may pamilihan.
Sa pagkain, may kalutasan. Tilapia Kabayan, tunay na panagot sa kagutuman at pangangailangan.